Sagad hanggang buto, ika nga ang lamig sa ilang bahagi ng Luzon ngayon dahil sa hanging amihan. Sa Tagaytay City at Baguio City, lalo pang bumaba ang temperatura. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman hanggang Pebrero ang malamig na panahon sa Pilipinas. Live mula sa Tagaytay City, may report si Susan Enriquez. Susan, nandiyan ka pa, ginaw na ginaw. Jessica, tama ka dyan. Alam mo itong Baguio at Tagaytay, isa sa mga sinasabing mga malalamig na lugar sa bansa. Alam mo, isa sa pinakamagandang panahon para magpunta rito sa Tagaytay at maranasan yung sobrang lamig ng panahon ay kapag sumasapit ang buwan ng Enero at Pebrero. At ngayon nga, dahil nasa buwan na tayo ng Enero, talaga namang sagad hanggang buto ang mararamdaman mong lamig kapag nandito ka ngayon sa Tagaytay City. Mas nanunuot pa ang lamig sa maraming bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, pumatak ang 22.5 degrees Celsius nitong madaling araw. Pero pinakabababa pa rin ang naitala noong January 17 na 19.5 degrees Celsius. Sa Tagaytay City, pumalo ang 17.9 degrees Celsius ngayong araw. Ang mga residente, kanya-kanyang diskarte para labanan ng ginaw. Sa simpleng pagsuot ng patong-patong na damit o di kayo paghigop ng mainit na sabaw o inumin. Pag hindi po kami nagbalot, ay ang sakit po sa likod ng sobrang lamig. Sa Baguio City, tagos sa buto ang lamig ng panahon. Ayon sa Pag-asa, bumulusok ang temperatura roon sa 9.5 degrees Celsius. Ito'y aabot ng hanggang kaligitnaan ng February o middle of February. Hanggang papalapit na siya sa middle of February, bahagyang tataas ang temperature. Ibig sabihin, bahagyang hihina epekto ng amihan. Wala pa mang frosting, ilang taniman naman ng strawberries. Sa La Trinidad, Benguet ang nasira dahil sa biglaang pag-uulan. Nangitim daw at inamag ang mga strawberry. Ang tanggapan ng DOH sa Cordillera Autonomous Region, minomonitor naman ang iba't ibang ospital ukol sa bilang ng mga nagkakasakit. Meron kaming mga surveillance units na pumupunta sa mga hospitals. Wala pa naman kaming information na talagang napakataas yung mga in-expect nating mga cases na magra-rise na ganitong panahon ng taglamig kagaya ng mga trangkaso. Higit sa lamig, masungit na lagay ng dagat ang epekto ng amihan sa Ilocos Norte. Ilang araw na umunong di makapalaot ang mga mangingisda. Kanina, sinubukan ng ibang residente ng mangisda para may maipangkain sa pamilya. Nananatili ang gale warning ng Pag-asa sa nasabing lugar at sa halos lahat ng baybaying dagat na nakapaligid sa Luzon. Sa datos na nakalap ng Weather Central, aabot pa rin sa mahigit 4 na talampakan ang taas ng alon sa dagat. Ganito rin ang sitwasyon sa seaboards ng Visayas. May ulan ding ibinubuhos ang amihan, kaya kailangan pa rin ng pag-iingat laban sa baha at landslide dahil dito. Sa Bohol, 12 high school students ang nalunod nang biglang magsungit ang Lobok River sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Tumaob ang sinakyan nilang bangka. Agad namang nailigtas sa mga bata pero isa sa kanila ang patuloy na nawawala. Maaliwalas hanggang sa makulimlim na panahon ang mararanasan pa rin sa Luzon at Visayas. Sasamahan ito ng mahihinang ulan base sa datos ng Weather Central. Magpapatuloy ito hanggang weekend. Hanggang katamtamang lakas ng ulan naman ang inaasahan sa Hilagang Mindanao. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, labis pa rin nakakaapekto sa naturang lugar ang buntot ng cold front. Sa mga susunod na oras ay inaasahan natin na magpapatuloy yung epekto ng tail end ng cold front dito sa Northern Mindanao, kasama na itong northeastern section, yan yung Caraga region. Yung ibang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na itong central part, ay pwede ring makaranas ng mahinang pag-ulan. Alam mo Jessica, kapag ganitong malamig ang panahon dito sa Tagaytay, ito kahit paano ay maganda yung idinudulot sa mga negosyo dito sa Tagaytay dahil marami yung curious at pumupunta rito para maranasan nila talaga yung malamig na panahon. So kahit paano, mas nadadagdagan yung kita ng ating mga kababayan dito na may mga negosyo dito sa Tagaytay. Jessica? Okay, hindi na kita pahihirapan pa at ginaw na ginaw ka na. Nakikita ko nanginginig yung kamay mo. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.